Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga sandali sa buhay na kahit gaano mo subukang iwasan ang damdamin, sila'y dumarating na parang hangin hindi mo alam kung saan, pero ramdam mo sa puso. Si Hayon, masayahin at palakaibigan na estudyante sa universidad, ay hindi naniniwala sa true love. Hanggang sa makilala niya si Jiwon, isang misteryosa at tahimik na babae na palaging naglalakad sa ilalim ng parehong puno tuwing hapon. Ang unang pagkikita nila ay puno ng hindi inaasahang pangyayari, isang aksidente, isang pagkakamali, at isang tawa na hindi mo malilimutan. Hindi nila alam na simula noon, ang hangin ay laging may dalang kwento para sa kanila. Isang kwento ng pagkakaibigan, ng sigasig, at ng pag-ibig na dumarating kahit hindi mo inaasahan. Hayon ay nagmamadaling naglalakad sa campus, dala ang kanyang backpack at isang malaking notebook na puno ng sketches at kwento. Masayahin siya, palakaibigan, at kahit minsan ay medyo pasaway. Palaging may ngiti sa labi. Ngunit sa araw na yon, parang may kakaibang hangin sa paligid. Habang tumatawid sa tapat ng library, bigla siyang nabangga ng isang babae. Ay, sorry. Ang bilis ko kasing tumawid. Aniha iyon, habang tinutulungan ang babae na matayo. Ang babae ay si Jiwon, tahimik, maayos ang pananamit, at may kakaibang aura ng misteryo. Hindi siya karaniwang nakikitang mag-aaral, na nagmamadali, parang lagi siyang may iniisip na malalim. Wala problema. Mahina ang boses ni Jiwon habang inaayos ang kanyang bag. Nagkatinginan sila sandali. At sa simpleng pagkakatinginan na yon, parang may kakaibang connection. Hayon ay napangiti, habang si Jiwon ay bahagyang napapikit at napahawak sa dibdib niya. Tila hindi alam kung bakit may kirot o kilig na nararamdaman. By the way, ako si Hayon. Hayon Park, sabi ni Hayon, handang magsimula ng bagong pagkakaibigan. Jiwon Kim, mahinang sagot ni Jiwon, at doon nagsimula ang unang hangin ng kanilang kwento, isang hangin na dumarating ng walang babala, ngunit palaging may dalang sorpresa. Pagkalipas ng unang pagkikita nila sa campus, hindi maiwasan ni Hayon na maalala si Jiwon. Sa bawat paglalakad niya sa campus, palagi niyang tinitingnan kung naroroon ang tahimik na babae sa ilalim ng puno o sa library. Isang araw, nagulat si Hayon nang makita si Jiwon na nakaupo sa parehong mesa sa cafeteria. Tahimik at abala sa pagbabasa ng libro. Hindi napapansin ang paligid. Hi Jiwon, bati ni Hayon sabay upo sa tabi niya. Ngumiti si Jiwon. At sa simpleng ngiti na iyon, parang lumambot ang puso ni Hayon. Hi, mahinang sagot ni Jiwon. Ngunit ramdam ni Hayon na may ngiti rin sa labi niya. Anong binabasa mo? Tanong ni Hayon habang iniipit ang kanyang notebook sa lamesa. Just a book. Fiction, sagot ni Jiwon, medyo nahihiya. Habang nag-uusap, napansin ni Hayon na sa bawat maliit na galaw ni Jiwon ang paraan ng pag-ayos ng buhok, ang mahinang tawa, at ang kakaibang paraan ng pagtitig sa paligid, parang lumalapit ang mundo niya sa katahimikan. At init ng babae sa harap niya. Gusto mo ba sumama sa akin mamaya? May gusto akong ipakita, biglang imbitasyon ni Hayon nang hindi inaasahan ni Jiwon. Nagulat si Jiwon, ngunit may kakaibang kilig na bumalot sa dibdib niya. Okay, sige. At sa simpleng araw na yon, nagsimula ang kanilang maliliit na sandali, mga simpleng tawa, konting pagka-awkward, at damdamin na unti-unting sumusulpot kahit hindi nila lubos na maintindihan. Pagkatapos ng klase, sabay na naglakad si Hayon at Jiwon palabas ng campus.
Tahimik sa umpisa. Pero may kakaibang tensyon sa pagitan nila hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa damdamin na parehong nag-uumpisa lang nilang maintindihan. Alam mo, Jiwon, sa totoo lang, hindi ko karaniwang nakikita ang mga taong tahimik. Pero nakakatuwa pala, bungad ni Hayon. Medyo nahihiya sa sariling sinabi. Napangiti si Jiwon. Nakakatuwa sa akin? Mahina ngunit may ngiti sa labi. Parang kakaiba pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin, sabi ni Hayon. Sabay tawa ng konti sa awkwardness niya. Biglang tumigil si Jiwon at nagkaroon ng konting katahimikan. Ngunit sa halip na maging awkward, pareho silang napangiti sa halip. Sa simpleng sandali na iyon, parang tumigil ang oras at para bang naramdaman nilang parehong may lumilipad na damdamin sa hangin. Haon, gusto mo ba pumunta sa park mamaya? May gusto akong ipakita, ani Jiwon, at sa pagkakataong iyon, ramdam ni Haon ang kakaibang kilig sa puso niya. Sure, masaya iyon, sagot ni Haon. At sabay silang naglakad patungo sa park, habang ang mga simpleng tawa at kwento ay nagiging simula ng mas malalim na pagkakaintindihan. Sa unang pag-uusap at paglalakad na iyon, unti-unti nang nabubuo ang isang connection, isang damdamin na parehong bago at nakaka-excite. Ang simpleng hangin ng hapon ay nagdala ng unang tawa, unang kilig at unang pakiramdam ng pag-ibig. Sa park, naglakad sina Hayon at Jiwon sa tabi ng maliit na lawa habang nakikinig sa tunog ng mga ibon at hangin na humahaplos sa paligid. May hawak na ice cream si Hayon habang tahimik na nakatingin si Jiwon sa tubig. Parang may iniisip. Jiwon, okay ka lang ba? Mukha kang malalim sa iniisip, tanong ni Hayon. Sabay tawa ng konti upang bawasan ang tensyon. Ngumiti si Jiwon ngunit medyo malungkot. Okay lang. Naisip ko lang kung gaano kabilis nagbabago ang lahat minsan. Hayon ay napatingin sa kanya at sa loob niya may konting kaba. Hindi niya alam kung paano hihilahin ang puso ni Jiwon palabas ng katahimikan. Minsan gusto ko ring huminto sa oras at samahan ng isang tao na espesyal, mahinang sabi ni Hayon habang hawak ang ice cream. Napangiti si Jiwon ng bahagya, ngunit bigla siyang napatingin sa kabilang bahagi ng park at nakita ang isang lumang kakilala. Isang babae na tila may alam tungkol sa kanya. Sa loob ng isang segundo nagbago ang ekspresyon ni Jiwon. Haon, kailangan ko na siguro umalis sandali, mabilis niyang sabi. At agad na lumayo. Naiwan si Hayon, hawak ang kanyang ice cream at ramdam ang kakaibang lungkot. Jiwon, ano bang nangyari? Bulong niya sa sarili. Sa maliit na misunderstanding na yon, nagsimula ang unang pagsubok sa kanilang relasyon, isang hindi sinasadyang pangyayari na magtuturo sa kanila ng pasensya, pagtitiwala, at mas malalim na pagkakaintindihan. Kinabukasan hindi mapigilan ni Hayon ang mag-alala. Sa buong klase, palagi niyang iniisip si Jiwon ang biglaang pag-alis niya at ang kakaibang ekspresyon na nakita niya kahapon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit ramdam niya na may kailangang malaman. Pagkatapos ng klase, naglakad siya patungo sa library. Alam niyang madalas doon mag-isa si Jiwon. At naroon nga siya, tahimik na nakaupo sa parehong mesa. Nakatingin sa bukas na libro, ngunit malinaw ang pagkabahala sa kanyang mukha. Jiwon, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Hayon, habang nakangiti upang bawasan ang tensyon. Napatingin si Jiwon, at sa loob ng puso ni Hayon, may konting kilig na lumitaw. Hayon. Sige, sagot niya bahagyang nahihiya. Pasensya na kahapon.
Bigla ka lang umalis. May nangyari ba? Diretso ang tanong ni Haeun. Ngumiti si Jiwon, ngunit may bahagyang lungkot sa mata. Wala naman. May konting personal na bagay lang, pero salamat sa pag-aalala. Haeun ay napangiti at hinawakan ang kamay ni Jiwon. Alam mo, Jiwon, gusto kong malaman mo na kahit ano pa ang nangyari, nandito lang ako para sa'yo. Napahinto si Jiwon at sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga damdamin niya, ngunit ramdam niya ang init at katapatan ni Haeun. Sa simpleng hawak ng kamay, unti-unting nabuksan ang kanyang puso. Haeun, salamat. Mahina ngunit tapat na sabi ni Jiwon. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na pwede siyang magtiwala. Lumipas ang ilang araw at unti-unti nang naging mas komportable si Jiwon kay Haeun. Sa bawat pagkikita sa campus, sa library, cafeteria o sa ilalim ng kanilang paboritong puno, lumalabas ang mas maraming tawa, kwento at kilig. Isang hapon, nagpasya si Haeun na anyayahan si Jiwon sa rooftop ng university, isang lugar na tahimik at perfect para magpahinga at magkwentuhan. Wow, hindi ko alam na ganyan pala katahimikan sa taas, sabi ni Jiwon. Habang nakaupo sa gilid, nakatingin sa lungsod sa ilalim nila. Oo nga eh. Perfect para sa mga taong gusto lang mag-unwind, sagot ni Haeun. Sabay tawa. At syempre, perfect para sa dalawang taong masaya kapag magkasama. Napangiti si Jiwon at napansin ang maliit na kilig sa puso niya. Haeun, lagi mo ba akong pinapangiti ng ganito? Mahina niyang tanong. Oo, kasi ikaw, espesyal, sabi ni Haeun. Medyo nahihiya ngunit tapat. Biglang may dumaan na hangin at parang dinala nito ang bawat salita sa pagitan nila isang sandali ng katahimikan ng pagtingin sa isa't isa at ng damdamin na parehong nararamdaman, ngunit tahimik pang iniiwasan ng takot. Jiwon, gusto ko lang malaman mo, kahit ano pa ang mangyari, gusto kong nandyan ka sa tabi ko, ani Haeun, habang hawak ang kamay ni Jiwon. Tumango si Jiwon. At sa unang pagkakataon, hayagang ngumiti at hinawakan rin ang kamay ni Haeun. Ang simpleng kontak na iyon ay nagbukas ng pintuan para sa mas matatag na koneksyon, isang simula ng mas maraming sweet moments, kilig at unti-unting pagmamahalan. Isang linggo matapos ang kanilang rooftop na bonding, nagulat si Haeun nang makita si Jiwon na tila masyadong abala sa kanyang telepono. Hindi ito karaniwan kay Jiwon, kaya't napansin agad ni Haeun ang pagbabago. Jiwon, okay ka lang ba? Tanong niya, habang lumalapit. Ngumiti si Jiwon ngunit may konting kaba. Just some family stuff, sagot niya, at agad na itinago ang telepono. Ngunit hindi mapigilan ni Haeun ang kanyang utos na mag-alala. Sa isip niya, baka may nangyari, baka may ibang tao, o baka may problema. Hindi niya maalis sa isip ang posibilidad ng misunderstanding. Kung may problema ka, pwede mo akong kausapin, ha? Sabay ngiti ni Haeun, sabay hawak ng kamay ni Jiwon. Napangiti si Jiwon, ngunit bahagyang naiwasan ng tingin ni Haeun. Thanks, Haeun, pero hindi naman ganun ka-serious. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi maiwasang maisip ni Haeun ang kakaibang kilos ni Jiwon. Sa kabila ng mga sweet moments, naroon ang maliit na linyang nagtatakda ng konting tensyon. Ito ang unang hamon sa kanilang unti-unting relasyon ng pagtitiwala at ang pagtuklas ng bawat isa sa damdaming bago pa lang silang nakakaranas. Lumipas ang ilang araw, at nagiging mas natural na ang presensya ni Haeun at Jiwon sa isa't isa. Sa bawat pagkakataon, may konting tawa, konting kilig, at konting pagkalito pero mas madalas ay saya at init ng damdamin.
Isang hapon, nagdala si Haeun ng 2 inumin sa ilalim ng kanilang paboritong puno. Para sa'yo, ani Haeun, habang iniaabot ang isa kay Jiwon. Salamat. Haeun, sagot ni Jiwon, at may bahagyang kilig na naramdaman sa tono ng boses niya. Habang umiinom, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap, paboritong libro, at mga simpleng bagay sa buhay. Alam mo, Jiwon, gusto kong malaman lahat tungkol sa'yo, ani Haeun, sabay ngiti. Haeun, gusto ko rin, pero minsan mahirap ibahagi ang lahat, sagot ni Jiwon, na may bahagyang lungkot sa mata. Ngunit sa halip na mawala ang kilig, mas lalo pa itong lumalalim. Sa bawat tawa, sa bawat simpleng kwento, nararamdaman nilang parehong may koneksyon na hindi matitinag. Ang mga munting kwento ay nagiging pundasyon ng mas matatag na pagkakaintindihan, isang simula ng mas malalim na pagmamahalan. Promise mo, Jiwon, kahit ano pa ang mangyari, palaging magkasama tayo sa munting kwento natin, ani Haeun. Habang hawak ang kamay ni Jiwon, tumango si Jiwon, and sa unang pagkakataon, hayagang nangumiti. Ramdam ang init ng damdamin sa kanilang puso. Sa simpleng hangin sa ilalim ng puno, nagsimula ang mas malinaw na pag-usbong ng pagmamahalan. Habang lumalalim ang relasyon nila Haeun at Jiwon, unti-unting lumalabas ang mas maraming damdamin. Sa bawat araw na magkakasama sila, nagiging mas natural ang mga tawa, konting kilig, at simpleng bonding. Isang gabi, naglakad silang 2 palabas ng campus, habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod sa kalayuan. Jiwon, alam mo ba, sa tuwing kasama kita, parang tumitigil ang mundo ko? Ani Haeun, bahagyang nahihiya. Ngumiti si Jiwon, ngunit may bahagyang lungkot sa mata. Haeun, minsan may mga bagay na gusto kong sabihin, pero natatakot ako sa epekto, sagot niya. Haeun ay napatingin sa kanya, sabay hawak ng kamay ni Jiwon. Jiwon, kahit ano pa iyon, nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Ngunit bago pa man masabi ni Jiwon ang tunay niyang damdamin, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na tila kilala niya. Sa isang segundo, nagbago ang ekspresyon niya, malungkot, nag-aalala at nagtatago ng lihim. Haeun, kailangan ko kausapin muna ang isang bagay, sabi ni Jiwon sabay pag-alis. Naiwan si Haeun, ramdam ang kakaibang kirot sa puso, ngunit alam niyang kailangan niyang magtiwala. Sa maliit na misunderstanding at lihim na iyon, nagsimula ang unang malaking pagsubok sa kanilang relasyon, isang hamon ng tiwala at pagtanggap sa bawat isa, bago pa man tuluyang lumalim ang kanilang damdamin. Kinabukasan ramdam ni Haeun ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang isipin ang biglaang pag-alis ni Jiwon kagabi. Ngunit sa halip na sumuko, nagdesisyon siyang alamin ang katotohanan sa pamamagitan ng simpleng pakikipag-usap. Jiwon, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya sa library, habang nakatingin sa tahimik na babae. Tumango si Jiwon sabay hinga ng malalim. Haeun, may mga bagay lang talaga ako na hindi madali ipaliwanag, mahina ngunit tapat na sabi niya. Haeun ay ngumiti, sabay hawak sa kamay ni Jiwon. Jiwon, kahit ano pa yon, nandito lang ako. Kahit anong sikreto, kahit ano pa man ang nakaraan mo, gusto kong malaman at gusto kong nandito ka para sa akin. Tahimik na tumingin si Jiwon sa mata ni Haeun. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang init at katapatan ng dalaga sa harap niya. Haeun, may mga bagay sa buhay ko na mahirap ipaliwanag, pero gusto kong subukan. Gusto kong magtiwala sa'yo, sagot ni Jiwon, sabay ng bahagyang ngiti. Sa simpleng sandali na iyon, nagsimula ang pagbubukas ng mga lihim ni Jiwon, mga dahilan ng kanyang biglaang pag-alis, mga nakaraan niyang iniwasan, at mga takot na matagal niyang dinadala.
Ngunit sa tabi ni Haeun, unti-unti niyang natutunan na hindi siya nag-iisa at pwede siyang magtiwala sa isang tao. Ang kanilang simpleng pagkakaintindihan ay naging pundasyon ng mas malalim na koneksyon, isang relasyon na hindi lang basta kilig, kundi pagtitiwala at pag-ibig na dumarating sa tamang oras kahit sa gitna ng lihim at pagkalito. Lumipas ang ilang araw at unti-unti nang nagiging mas bukas si Jiwon kay Haeun. Sa bawat sandali nilang magkasama, mas lalo silang nagkakakilala sa mga hilig, pangarap, at kahit sa mga simpleng bagay na dati hindi napapansin. Isang hapon, nagdala si Haeun ng 2 thermos ng tsaa sa ilalim ng kanilang paboritong puno. Para sa'yo, Jiwon. Hot chocolate o green tea? Tanong niya. Sabay abot ng isa sa 2 thermos. Green tea. Para sa'yo, Haeun, sagot ni Jiwon at napangiti. Habang nag-uusap at umiinom ng tsaa, naramdaman nila ang katahimikan sa paligid, walang istorbo. Walang gulo, puro sila lang. Haeun, minsan gusto ko lang huminto sa oras at manatili dito, kasama ka, ani Jiwon, sabay titig sa mata ni Haeun. Jiwon, ako rin. Gusto ko rin na ganito lang tayo. Kahit ilang sandali lang, sagot ni Haeun, habang hawak ang kamay ng dalaga. Sa unang pagkakataon, hindi lang simpleng kilig ang naramdaman nila. May lalim na isang damdamin ng pagtitiwala, seguridad, at pagmamahal. Ang mga sandaling iyon ay parang walang hanggan at para silang nakatayo sa isang mundo na kanila lang. Ngunit sa kabila ng lahat, alam nila sa sarili na may darating pa ring hamon. Ang nakaraan ni Jiwon ay unti-unting magbubukas at may mga bagay silang kailangang harapin upang tunay na maging tapat at bukas sa isa't isa. Isang linggo matapos ang kanilang tahimik at masayang bonding, napansin ni Haeun ang kakaibang ekspresyon ni Jiwon. Tahimik siya, nakatitig sa malayo, at tila may mabigat na iniisip. Jiwon, may nangyayari ba? Tanong ni Haeun, habang hawak ang kamay ng dalaga sa ilalim ng puno. Napabuntong hininga si Jiwon. Haeun, may isang bagay sa nakaraan ko, isang bagay na matagal ko nang itinago. At natatakot akong baka maapektuhan ng relasyon natin, mahina at may halong kaba, ang sabi niya. Jiwon, kahit ano pa yon, nandito ako. Hindi kita iiwan, sabi ni Haeun, tapat at matatag. Ngunit bago pa man makapagsalita si Jiwon, may natanggap siyang mensahe sa telepono. Mabilis niyang tiningnan at ang mukha niya ay agad nagbago. May nakita si Haeun isang pangalan sa screen na hindi niya inaasahan. Sera. Jiwon, sino siya? Mahina ngunit may halong pangamba ang tanong ni Haeun. Napahinto si Jiwon, tila hindi alam kung paano sasagutin. Haeun, may mga bagay na kailangan kong ayusin. Sa nakaraan ko may taong mahalaga sa akin, pero masalimuot ang lahat, sagot niya. Sabay titig sa damdamin ni Haeun. Sa maliit na sandali, naramdaman ni Haeun ang kirot sa dibdib, ang unang malaking hamon sa kanilang relasyon. Ngunit sa kabila ng takot at pangamba, ramdam niya rin ang tibay ng damdamin niya kay Jiwon. Alam niyang kailangan niyang magtiwala kahit mahirap. Ang lihim ni Jiwon ay nagsimula ng lumitaw at sa darating na mga araw, pareho nilang haharapin ang nakaraan at ang mga damdaming unti-unting tumitibay sa pagitan nila. Kinabukasan ramdam ni Haeun ang bigat sa dibdib. Hindi niya maiwasang isipin ang pangalan na nakita niya sa telepono ni Jiwon, si Sera. Kahit na gusto niyang magtiwala, may kakaibang kirot na pilit niyang tinatago. Haeun, kumusta ka? Tanong ni Jiwon sabay ngiti. Ngunit ramdam ni Haeun na may pag-aalinlangan siya sa sarili. Oh, okay lang, sagot ni Haeun, pilit ngumiti. Ngunit hindi maalis ang malalim na tanong sa puso niya. Jiwon, sino si Sera? Tahimik si Jiwon, tila hindi alam kung paano ipapaliwanag. Haeun,
Mahalaga siya sa nakaraan ko. Pero wala na siyang lugar sa buhay ko ngayon. Ikaw ang gusto kong makasama. Ngunit kahit ganoon ang paliwanag, hindi agad nawala ang duda at tensyon. Sa buong araw pareho silang tahimik at sa bawat maliit na galaw, ramdam ni Haeun ang konting distansya na biglang lumitaw. Sa isang sandali, lumapit si Jiwon at humawak ng kamay ni Haeun. Haeun, alam kong mahirap, pero gusto kong magtiwala ka sa akin. Wala nang iba kundi ikaw. Napatingin si Haeun sa mata ni Jiwon. Sa kabila ng pangamba, ramdam niya ang tapat na damdamin ng dalaga sa harap niya. Unti-unti nagsimula niyang bawasan ang duda, ngunit alam niyang hindi pa ito tapos. May mga hamon pa silang haharapin bago tuluyang maging buo ang kanilang relasyon. Ang unang malaking tensyon ay dumating, at ito ang simula ng mas emosyonal at mas malalim na bahagi ng kanilang kwento, isang pagsubok ng pagtitiwala, pagmamahal, at pagpili sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Lumipas ang ilang araw at ramdam ni Haeun ang bigat ng kanyang damdamin. Sa kabila ng paliwanag ni Jiwon, hindi pa rin niya maiwasang maisip ang nakaraan ng dalaga. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga simpleng tawa at mga munting kilos ni Jiwon, unti-unti niyang naiintindihan na ang tunay na damdamin ng babae ay para sa kanya lamang. Isang gabi, naglakad silang dalawa sa tabi ng ilog sa labas ng campus. Tahimik sa umpisa, pero ramdam ang tensyon at damdaming hindi nasasabi. Ayan, pasensya na sa lahat. Alam kong mahirap ito, pero ani Jiwon sabay hawak sa kamay ni Haeun. Jiwon, alam kong may nakaraan ka, pero gusto kong subukan natin. Gusto kong subukan na maging tapat sa isa't isa. Sagot ni Haeun habang nakangiti kahit may bahagyang luha sa mata. Ngumiti si Jiwon at niyakap si Haeun. Salamat. Ikaw lang ang mahal ko, Haeun. Sa yakap na iyon, nawala ang lahat ng pangamba at tensyon. Ramdam nilang parehong handa na silang harapin ang hinaharap magkasama. Ilang linggo ang lumipas at naging mas matatag ang relasyon nila Haeun at Jiwon. Sa bawat araw, nagiging mas masaya at mas natural ang kanilang presensya sa isa't isa. Ang mga simpleng halakhak, tawa, at mga munting kilos ay naging mga alaala na hindi nila malilimutan. Isang hapon, naglakad sila sa ilalim ng parehong puno kung saan sila unang nagtagpo. Tumigil sila, nagtitigan, at sabay huminga sa hangin na dumadampi sa kanilang mukha. Haeun, salamat sa pagtitiwala mo. Salamat sa pagiging nandyan para sa akin, ani Jiwon, sabay hawak sa kamay niya. Jiwon, salamat din. Salamat sa pagmamahal mo at sa pagiging ikaw, sagot ni Haeun habang napapangiti. At sa ilalim ng hangin, sa ilalim ng puno, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang mahinang halik, isang simbolo ng simula ng mas maraming sandali, tawa, at pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa simpleng pagkakabangga, tawa at kilig, ngunit nagtapos sa mas malalim na koneksyon, pagtitiwala at pagmamahalan na walang hanggan. Ang hangin, minsan tahimik, minsan marahas, pero sa bawat ihip nito, may kwentong dinadala. Tulad ni Haeun at Jiwon, dalawang pusong pinagtagpo ng pagkakataon, sinubok ng nakaraan at pinatibay ng pagmamahalan. Sa huli na patunayan nila na kapag totoo ang pag-ibig, kahit anong unos, kahit anong hangin, hindi nito kayang wasakin ang dalawang pusong nagmamahalan. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang woman love stories na tulad nito.